Hello po, good day po sa ating lahat. And I'm Ashley Esnabor from CSB Gapan and I'm 17 years old. I'm part of the worship team and I'm the bassist here in CSB Gapan po. For me po, nung una ko pong na-encounter si God na personally and deeply is nung pinag-pray po ako ni Pastor Justin. I think 2020 po yata siya or 2019. Pinag-pray niya po ako and then nung pinag-pray niya po ako, inilagay niya po yung kamay niya sa ulo ko and then para po akong binubuhusan ng asido habang pinag-pray niya. Then yung parang kumakalat po yung mainit na parang lason po or asido sa loob ng katawan ko. And then simula nung napag-pray po ako ni Pastor Justin, parang nagbago po yung ugali ko na parang naging go na po ako sa lahat basta ikabubuti ko or basta para sa church na basta para kay Lord, go ako at libre ako palagi. Doon po sa pagiging part po ng worship team as a bassist, before po yung unang youth camp ko po sa Methodist Church po, binigyan po kami ng mga prophetic name and ang naibigay po sa akin na random name po is worshiper. Kaya simula po noon, doon ko po, parang yun po yung pinaka-calling sa akin ni Lord na maging worshiper. Kasi yun po yung random name about sa Bible na ipinagkaloob niyo po sa akin. Kaya simula po noon, parang nahilig po akong tumugtog. Yun nga po, nag-aaral ako ng drums, ng gitara, hanggang sa bumagsak po ako sa pagiging bassist. Yung feeling ko po kung bakit, nung napunta po ako sa praise team as a bassist, parang po siya, nung unang tugtog ko po is may kaba. Kasi po, first time ko pong harap sa mga tao na tutugtog. Kasi po, talaga ako, sobrang mahiyain po akong tao na yung tipong, mas gugustuhin kong mag-isa palagi, ayoko may kasama. Pero nung sinubukan ko pong humarap sa maraming tao upang tumugtog na pupurihin si Lord, hindi ko po inisip na tumutugtog ako. Kaya yung kaba po is nawala po siya. Pumikit lang po ako na nag-pray na, Lord, magagawa ko to dahil gagawin ko to para sa'yo. And then, hindi ko po ginagawa yung pagtugtog po na yun para po sa mga tao dahil ginagawa ko po yun para kay Lord. Kaya, yun po. Ang pinaka-impactful testimony po na na-experience ko habang tumutugtog is nung time po ng practice po namin noon, kami po nila Sandy. And then, practice lang po siya, pero habang nagpa-practice po kami ng worship, yung parang, bigla na lang po kami naiiyak kasi parang ang lakas ng presence ni Lord na kahit kami lang nandito, nagpa-practice lang kami, pero iba yung presence na nandito, yung parang nanghihina kami dahil sobrang lakas ng presence ni Lord. And meron pa pong one time na habang nagpa-practice din po kami, naging sobrang hamog po ng loob ng church na puro ulap po siya ang makikita nyo na kahit wala naman pong ihaw-ihaw pero napakausok po din sa loob. And then yun po yung pinaka-impactful experience po na naranasan namin nun. Kasi parang nung after po nung practice po namin yun, mas lumalim po yung faith namin kay Lord, mas naging seryoso and focus kami sa pagpa-practice para sa worship team, ganun po. Ang masasabi ko lang po dun sa mga kabataan po na tulad ko na meron din pong calling kagaya ko, magpatuloy po sila. Gawin po nila kung ano ang nasa puso nila, kung ano ang calling nila. Kasi 360 times po na sinabi sa Bible na do not be afraid. Kaya hindi po natin kailangang matakot kung ano ang gusto natin gawin, kung ano ang dapat natin gawin, basta't ito'y tama at para sa Panginoon. Hindi po dapat tayo kabahan or matakot kasi hindi naman po natin itong ginagawa para sa mga tao. Ginagawa natin to para kay Lord. Yung idadagdag ko lang po itong word nito, everything that you'll do, you just need to trust in the Lord. And everything can be solved by the name of the Lord. Yun lang po. Thank you.